Martin Romualdez pumalag na kay Vice President Sara Duterte at nagbantang ipapatumba si Vice President Sara Duterte. Naku po, ito na nga, mukhang napikonis na, no? Napikonis. Paano bang ano to? Yung mic ko ni paayos eh. Mukhang napikonis na si future Prime Minister, future President of the future President of the Philippines. Mukhang napuno na sa mga totoong issue para sa kanya. Sa mga banat ni Vice President Sara Duterte. At eto, sumagot na nga, sobra, grabe, galit na galit. Gustong manakit ang ilong. Sa ilong ko'y pumokus pag pinakita ko sa inyo yung video ni Martin Romualdez na nagbabanta nga. Ito ay leaked video lamang, no? Ito ay hindi siguro sadyang mailabas. Ito ay may naglabas lamang. Kaya ito ay hindi ko alam kung makakasuhan tayo dito or ano bang mangyayari sa atin. Pero ito, i-share nyo na mga kabanateros itong video na to at talagang grabing mga binitawan salita ni Martin Romualdez mapatungkol sa mga Duterte. Ang lupit, patindi na ng patindi Malayo pa 2028 talagang nagtatrabaho na kayo para pabagsakin ng mga Duterte Talagang walang kasawa-sawa. Walang kasawa-sawa sa tirada sa mga Duterte. Di alam nyo, kasi palagi nilang pinapalabas na mga Duterte daw ang nagsimula ng gulong ito. Alam nyo, unang-una, paanong mga Duterte ang nagsimula sa gulong ito? Unang-una, tinulungan kayo ng mga Duterte para makaupo ulit yung pinsan mo diyan sa pagiging presidente. At ang mga Duterte din ang dahilan kung bakit nakabalik kayo sa pagiging leader o pagiging pangulo ng bansa. Unang-una, nagtatrabaho lang ng maayos etong si Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary nung siya ay DepEd Secretary pa, at napakaganda nga ng kanyang performance na talagang hinigitan niya ang performance ng iba pang mga nauna sa pagiging DepEd Secretary. So ngayon, binanatan niyo siya ng binanatan, pinakailaman niyo siya ng pinakailaman, tinanggalan niyo ng pondo ang Office of the Vice President at ngayon sinilip niyo naman ang kanyang confidential fund. Tapos ngayon sasabihin nyo, kayo ang inunahan ni Vice President Sara Duterte. Sa totoo nga lang, sumasagot lang sila sa mga paratang nyo, sa mga paninirang puri nyo laban sa kanya. Tapos may mga time pa nga na pinagtangkaan nyo ang buhay ni Vice President Sara Duterte. Tapos ngayon parang ang nangyayari, parang nagpapaaway pa kayo. Parang kayo yung aping-api. Parang kayo yung kawawang-kawawa. Kawawang-kawawa kayo pagtapos ng termino ni Marcos. Yun, doon talaga nakakasure ako na sobrang kawawa kayo doon. Dahil talagang lahat ng mga pinaggagawa nyo dito sa Pilipinas ay talagang pagdudusahan nyo lahat yan. Katulad lang nito. Katulad lang alasan hindi. Ito. Hindi. Ba't ando si Madam Claire? Ito. Nasaan na yun? Nako. Mukhang hindi ko nga ata na-download Hindi pa pala ako Hindi pa pala ako prepare, kita mo oo. Hindi pa pala prepare ang hinayupak ko. Akala ko nakapag-prepare na ako. Ay hindi pa pala. Katulad lang nito, mga pagdudusahan nyo rin to. Darating ang panahon na talagang sisingiling kayo ng taong bayan dito sa ginawa nyo ito. So asan na ba yun? Ba't hindi ko na mahanap, anak ng teteng? Hindi ko na mahanap ang literatong ito, no? Mukhang nagkalichi-lichi na. Mukhang pati yung ginugurgur na. Ito. Saglit lang naman. Ganun talaga minsan may mga hinahanap kang hindi mo na nakikita. So talagang
natural yan, no? Natural yan sa ano, sa kinabuhi. Oo, siguro ito na siya. Ito na. Ayan na. Asan na yan? Wala na naman. Ito, katulad dito. Sisingil sa inyong lahat ito. Etong issue na yan, ayan, yan, lakihan pa natin, ha. Oo, marami pa yan hanggang dulo, eh. Ayan, sisingilin sa inyo lahat yan. Isisingil sa inyo lahat yung kabulastugan nyo na itong ginawa sa Pilipinas. Ayan, kitang-kita nyo yan, ha. Kitang-kita nyo yan. Yan ang mga sisingilin ng taong bayan sa inyo. Gold, 129 billion. GSIS, 62 billion. SSS, 62 billion. LBP, 62 billion. DBP, 62 billion. PDIC, 117 billion. PhilHealth, 89 billion. Flood control na merong 500 billion. Hindi pa kasama yung 6 trillion dyan sa BICAM report na natabunan na ho ng mga issue. So isa yan sa mga sisingilin ng taong bayan sa inyo. Kaya talagang ngayon, happy muna kayo at pag gusto mo na kayong gamitin one to sawa ang inyong kapangyarihan dyan sa gobyerno, kasi kapag natapos na ang termini nyo, talagang sisingilin ng taong bayan. At meron pa pala, ito pa, yung confidential fund ng Office of the President na nagkakahalaga lamang ng 4.5 billion pesos. Di ba? Yan, obvious na nakawan. Mamaya ako natatanggalin yan kasi ang sarap tignan. Ang sarap tignan na dahil dyan sa mga yan, yan yung pagdudusahan ng magpinsan habang buhay sa kulungan. Huwag lang lumayas ng ibang bansa. Kasi nga, di ba, nung nakaraan na naginip na naman tayo. Na talagang nag-iimbak na tong mga to, yung mga anti-Duterte na nakinabang sa mga pondong ito, nag-iimbak na pala sa ibang bansaan ng pira. Kaya naman pala ibinigay nila si Pangulong Duterte sa mga puti kasi para makapag-imbak sila doon ng pira. Ang haba, grabing pera, nakakalula. Alam nyo, kahit man lang 1 billion, sobrang saya na ako dun. Oo, hindi na ako maungupahan ng ganito. Ang mahal-mahal ng bayarin sa kuryente, nagsi-7,000 ako. Upa ko pa, 15,000. Tapos, yung sasakyan ni Bay, hindi ko na nabili. Daming papaayos na may nasira, kaya hindi ko na tinuloy. Wala akong pampagawa. Wala akong pampagawa dun sa sasakyan, kaya kinancel ko na, ha. So yan yan nakikita nyo sa picture na yan. Yan yung mga pagdudusahan nyo balang araw. Kaya sige lang, go ahead lang kayo. Happy lang, ha? Oo, happy lang. Darating din ng panahon na katulad lang nito. Bago tayo mapunta doon sa mga pagbabanta ni Martin Romualdez sa mga sa mga Duterte, dito muna tayo, itong balita na to na anong sabi? Palasyo, Eto. Palasyo iginiit na walang partisipasyon si PBBM na kasunduan umano nina BP Sara at Amy Marcos. Ano na naman ba to? So panoorin natin. Iginiit po ng palasyo na walang kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos kung may kasunduan umano sa pagitan ni Vice President Sara Duterte at Senadora Amy Marcos na ibalik sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matigas talaga. Pinalagan ng Senadora. Pinalagan, Sige, sino yun? Sino pumalag? Ang binanggit ng Palace Press Officer hinggil sa umano'y mga taong manggagamit at handang magpagamit. Saksi, si Van Mayrina. Yan na. Maban. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Yun! Usap-usapan ngayon ang pahayag na yan kahapon ni Vice President Sara Duterte. Na tila hostage daw niya ngayon si Senadora Amy. Ano naman ang sagot ni aso ni Marcos? Hanggat hindi nito napapauwi ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa The Hague sa Netherlands, ang palasyo. Hindi na raw nagulat kung may ganitong usapan ng dalawa.
ang Pangulo ay... Ayan na! Ay, ang Pangulo? Ang Pangulo? hindi at walang partisipasyon sa kanila naging kasunduan. It is, the President is not a privy O, a to the privy? contract or agreement between a user and a person willing to use. Oh. Hindi walang Matang na naman ito. Hype naman kasi itong GMA. Kami pa mag-a-adjust sa inyo. Lakas-lakas ang background effects nyo. laman ng Pangulo sa kontratang kanilang pinasukan, yung isang tao na manggagamit at isang taong willing magpagamit. Wow, isang taong manggagamit at isang taong nagpapagamit. Siguro yung isang taong manggagamit at manggagamit, isang tao lang din talaga yun. No, kasi dalawang tao yung pinupunto niya doon manggagamit at nagpapagamit. Yung manggagamit at nagpapagamit, si Amy Marcos lang yun. Ako yung naniniwala doon na si Amy Marcos lang, pero si BP Sara malabo. Tsaka usapang manggagamit, wait ha? Nakakahiya naman sa iyo, madam. Sino kaya ang manggagamit sa inyo? Yung boss mo, si Vice President Sara Duterte. Puta na, nagkakalaglagan na rito. Nalaglag yung pangkamot ko. No, sino kaya ang manggagamit? Anak ng teteng, pagkatapos pakinabangan ng boss mo, ang mga Duterte, winawalang niya na yun. Ang ina niya. Tumalsik yung laway ko sa mic. Ang baho. Kaya tuloy. Subukan namin makuha ang panig ng Vice Presidente sa post naman ni Senadora Marcos sa Facebook. Ayan na, sabi ni Vice President Sara Duterte, sabi ni Amy Marcos, kami pa talaga ni Inday ang user. Ay! Eto magandang salpukan, Amy Marcos versus Bulldog Claire. Diba? Hindi pala, versus Chihuahua Claire. Magandang labanan to. Paano kaya pag nagsabunutan tong dalawang to? Sino kayang mananalo? Medyo bata pa si Chihuahua Claire Siguro si Mangga Amy medyo talo, medyo delikado si Amy dito. Medyo may edad na si Maring Amy, kaya medyo delikado siya, tagilid siya, no? Pero bungangaan na lang, medyo may laban si Amy Marcos kay Claire. Tinanong niya, sigurado raw ba ang palasyo na sila pa ni Vice President Sara Duterte ang anilay user? Bukod dyan, pinag-uusapan din ngayon ang pagpapalutang ni Senador Robin Padilla ng Sara-Amy tandem sa 2020. Yan lang. Ayoko nang pag-usapan yan. Kung Sara-Amy lang, sa totoosin, may si Banat Bay May, tawag dito, may pa-contest sa Facebook, may kita nyo. Sara-Amy 6%, tapos Sara Duterte and Bongo 93%. So ganyan, no? So ibig sabihin, walang may gusto na maging Vice President or maging tandem ni Vice President Sara Duterte etong si Amy Marcos. Kung usapang tandem lang naman, ang dami ho dyan. Nandyan si Senator Bongo. Nandyan si Pastor Apollo Siki Buloy. Kahit napindot ko yun, Nandyan si Pastor Apollo Siki Buloy na talagang subok na at may magagawa pa lalo sa bayan. Pero Amy Marcos, putang na, ilang beses na naging senador, ano man nagawa niyan? Windmill? Ay, ito si Senator Robin Padilla kung ano ring ilusyon ng pinaggagawa nito. Presidential elections. Magkakasama sina Padilla, Duterte at Marcos sa pagtitipon ng mga OFW sa Araw ng Kalayaan sa Kuala Lumpur sa Malaysia. Ano naman? Sina Padilla at Marcos ay parehong senator judge sa impeachment trial ni Duterte. Dito sa Malaysia, nakikita natin ang dalawang babae na magbubuklog sa Pilipinas. Andiyan si Inday Sara Duterte at si Amy Marcos. Hindi pinapansin ni Vice President si Robin. Sabi, Pinoy, magaling ka naman na senador, pero minsan ayusin mo yung pinagsasabi mo, ha?
Walang effect kay Vice President Sara Duterte yung Marcos tsaka Duterte tandem sa 2028. Oo. Pwede pa yan. Alam nyo marami. Pwedeng Duterte Soto. Vico Soto hindi si Tito Soto. Pwede ring Sara Duterte at Isko Moreno. At syempre Bongo and Pastor Apollo Sikibuloy. So 4 lang, no? Marami pwede. Yan ang nakikitaan ko ng pwedeng potensyal sa pagiging presidente. Pero Amy Marcos, wag na. Uy, manahimik na kayo. Oo. So yan, no? Ang dami pa natin atang balita dito yung pakinggan yung patutsada ni Robin Padilla. Samantalang ito, no, House Prosecution Panel pag-uusapan kung hihinging mag-inhibit sina Sen Padilla at Senator Bato. So etong issue na to, mga Davercats, mga banateros, ay parang sinisita nila etong si Amy Marcos, kung hindi ako nagkakamali, at si Senator Robin Padilla, kasi nga doon sa pagiging judge sa impeachment trial. So doon kasi lumalabas po daw, sabi nila yan, na etong ibang mga judge pinakitang kakamping-kampe sa mga Duterte. So eto daw yung kanilang gagawin. Pag-uusapan daw ng House Prosecution Panel kung hihingin nilang mag-inhibit sina Senator Judge Amy Marcos at Robin Padilla sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod yan ang lantarang pagpapahayag ng suporta ng dalawa sa bise sa isang event kahapon. May nagsasabi ring kahit pa may kakampi sa politika, ay hindi anya dapat magpakita ang mga senator judges ng bagay kung saan makikwestiyon ang kanilang impartiality. Nakatutok si Maki Pulido. Bukod sa panunumpa nila na wala silang kikilingan bilang senator judges, nasa Rules of Procedure on Impeachment din na kanilang inadopt na dapat politically neutral sila. Nasa Senate Rules of Impeachment ang political neutrality. Pag binasa natin yung Rules of Impeachment. Si Hudlom pala to. Kapatid ni Balakit. Akala ko kung sino na. Si Hudlom pala. Si Judas. Ilang beses nakasulat doon na dapat maging pantay, dapat maging impartial, dapat walang kinikilingan. Sa key rules kayo, anong kinikilingan mo? Anong pinaglalaban mo? Win Gatchel yan. Wala na. Ano ka na sa amin? Kanselado ka na. Stop na. Stop na yan, ha? Masyado kang napaghahalataan. Tama na yan. Huwag ka masyado magpahalata, ha? Na bata ka rin ni Lisa. Ay, sorry. Masyadong obvious. Nasaksihan na namin pagiging Judas mo, ha? Huwag mo nang patunayan na ikaw si Balakit. nila ay ang pag-observe ng political neutrality. So hindi maganda na patuloy ang kanilang pakikipagtalastasan o pakikisama sa mga kaalyado nila na huhusgahan nila sa isang impeachment trial. Wait lang, sino to? Wait lang, tingnan natin anong pangalan. Ang pangalan niya kanina? Ito, Paulo Contis. Ay, hindi. Paulo Tamese. Ano to? Construction? Ay, hindi. Constitutional Law. Professor of Law. Ay, grabe naman pala. Bigatin naman pala tong si Hinayu. Ano to? Pinsan ni Pak. Pag pinagsama mo, Hinayu, Pak. Hindi, ganito Tignan nyo pagiging bias ng mainstream media. Interview sila ng mga ganito about sa hindi daw patas ang pagdinig ng impeachment trial. Kasi yung iba daw mga senador doon nagpakita agad ng kampi sila sa mga Duterte. Pero ang etong mainstream media napaghahalataan na talagang bias. Kasi isipin nyo maigi, ito lang in-interview. Try nyo interview si Atty. Salpanelo, Atty. Topacio,
Attorney Israelito Turion, yan, Attorney Mark Tolentino, ang daming mga attorney, mga expert sa political issue, no? Tanungin nyo rin, try nyo. Tapos doon nyo dapat doon nyo pagsamahin para magkaroon ng idea yung mga nanonood sa inyo. Yan ang hirap sa inyo sa ibang mga mainstream media. Hindi nyo iniisip yung talagang bagay, naiisip nyo rin naman yan. Kaso talagang bulag na kayo dahil tinatapalan na kayo ng pera sa mga pagmumukha nyo, mga putang ina nyo. Ang lutong. Sorry, nadadala ako sa emosyon ko eh. Tana kasi kamukha ni Mark Lopez tong nagsasalita. Mark Lopez, yung vlogger na tumakbong senador. Yung mukhang ipis na pagod. Yan, kahawig na kasi. Trial. Kahapon lang ay kasama pa ni Vice President Sara Duterte sina Senators Amy Marcos at Robin Padilla sa Malaysia at lantarang nagpahayag ng suporta ang dalawang senador sa Vice Presidente. Sabi ni Professor Paulo Tamase ng UP Law, kahit pa may kakampi sa politika, hindi anya dapat mag-aabogado ang mga senator judge para sa mga huhusgahan nila sa impeachment court. Hindi na anya kailangan... ano ibig sabihin mo? Si mga congressman ang mag-abogado sa impeachment court? Yun ba yung yun ba yung gusto mo? Na sila yung mag-imbestiga diyan. Sila Franz Castro, yung tatlong luka-luka. Yung dalawang luka-luka tsaka isang bayot. Sila ba gusto mong mag-judge diyan? Anak ng teting ka naman, Nga ng code of conduct para dyan. Wala tayong code of conduct para sa mga senador as senator judges kasi ini-expect na natin na naiintindihan nila yon, no? At dahil nga mataas ang estado ng Senado sa ating constitutional government. Paalala ni Senator-elect Tito Soto, kung susundin lang ng senator judges ang Code of Judicial Conduct, magagampanan nila ang kanilang mga tungkulin. Isa pa tong epal na. Alam mo, Tito Soto, proud na proud ako noong panahon ng Tito Vic and Joey Depender nyo ako. Pero pag mga ganitong usapan, politics na, dito ka minsan sumasablay. Dito ka sumasablay sa mga ganitong hindi, alam namin na matalino ka at may kakayanan ka at dati kang Senate President, pero yung alam mong tama naman na yung ginawa, ba't kailangan mo pang ba't kailangan pa maisawsaw? Popular ka na, Tito Sen, tama na, pahinga ka na. Ni hindi nga anya dapat nagmumosyon ng mga senator judge. Depensa at prosecution lang anya ang dapat gumagawa nito. Dapat bang mag-inhibit o hindi na lumahok sa impeachment trial ang mga hayagan kung kumiling? Yung inhibition, addressed siya ultimately sa konsensya ng isang senator judge. Mahalaga yun dahil ang pagiging biased ng isang senator judge, no? Especially yung public perception of bias ay hindi lamang nakakasira sa reputasyon ng senator judge, nasisira niya yung reputasyon ng buong institusyon. Pag-uusapan ng House Prosecution Panel kung hihingin ba nilang mag-inhibit sina Marcos kapag pabor sa mga Duterte, nakakasira ng konstitusyon. Pero pag hayop na yan, hihigil ako. Kapag pabor sa speaker at kay Marcos Jr., hindi paglabag sa konstitusyon, ang galing. Palakpakan ng mga putang ina. Palakpakan na may kasamang bu. Grabe, no? Padilla. Isa po yan sa amin. Ito pa isa. Si Arn alam niyo yung sa unang hirit, si Arn. Hindi ko alam, bro, in fairness grabe ka, Arn, laki ng in-improve mo Dati sa unang hirit lang kita nakikita, ngayon congressman ka na. Bigla pumasok sa ulo ko si Arn. Hindi ka mukha niya kasi si Arn, yung kasama ni Arnold Clavio sa unang hirit kada umaga. Yung puppet, akalain mo naging tao na siya. Galing mo, Arn. Idol ko yan. Childhood ko yan eh. Childhood morning cartoons ko yan si Arn. Cartoons ba si Arn? Puppet lang yun, Jay.
Okay, pasok, Arn. Pinag-uusapan kung anong hakbang ang amin dapat pong gawin dito. In fairness, tumaba si Arn tsaka lumaki yung ilong, ha? Oo, medyo naging shiny tsaka nawalan din siya ng leeg, ha? Oo, kasi nung mga panahon ni Arn, medyo may leeg yun, eh. Galing, no? Iba talaga nagagawa ng pera. Yung puppet nagiging tao. Yung tao nagiging puppet. Kung may nakikita man daw na conflict of interest, maaari naman daw itong questionin sa impeachment court, ayon sa tagapagsalita ng korte. Merong bang litigant na defense or the prosecution will move for the spokesperson for the impeachment court. Pero sa ibang mga pwedeng hingian ng komento mapatungkol diyan, wala silang kinukuha. Yung mga panig lang doon sa mga anti-Duterte yung kinukuhanan nila ng idea, ng opinion. Recusal or inhibition of one of the senator judges. Yun yung mga possible scenarios na maaaring mangyari, pero we cannot hazard kung ano yung action na gagawin ng impeachment court. Para sa So yan nga daw, no? Mag-i-inhibit etong si Senator Robin at Amy Marcos. Ay nako. Ang dami nyong learn. Ang dami nyong learn, wala naman kayong learn. Eto, gusto niyo na bang mapanood? Gusto niyo na bang Gusto niyo bang bago pala muna yun, ito pala muna. Bago tayo dun sa video ni Martin Romualdez, dito pala muna. Pinag-uusapan na ng mga legal counsel ni Vice President Sara Duterte kung paano tutugon sa writ of summons mula sa Senate Impeachment Court. Dagdag pa ng Pangulo ay pinauubayan na niya sa Senado ang desisyon kung ano ang gagawin sa mga articles of impeachment. Kasunod ng hakbang ng Senado na ibalik ito sa House of Representatives. Narito ang eksklusibong balita ni Jason Rubrico. Ipinauubayan na ni Vice President Sara Duterte sa Senado kung ano ang dapat gawin hinggil sa impeachment complaint laban sa kanya. Yan ang naging pahayag ni VP Sara sa isang exclusive interview ng SMNI sa Kuala Lumpur, Malaysia. Matatanda ang 18 senador ang bumoto pabor sa remand o pagbabalik ng articles of impeachment sa Kamara habang 5 ang tumutol. Iwanan natin sa Senate ang desisyon kung ano ang gagawin nila sa articles of impeachment dahil sila yung nanatasan ng sa legal batas natin na maging impeachment court. At sila lang din yung may discretion kung ano yung dapat gawin. Sa ngayon, pinag-uusapan na ng mga legal counsel ni VP Sara kung paano tutugon sa writ of summons mula sa Senado. Kalakip ng summons na natanggap ng Office of the Vice President ang kopya ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Ayon sa impeachment rule, may 10 araw ang Vice Presidente para magsumite ng kanyang sagot. Pag-usapan namin yan ng ating mga defense counsels at pinag-uusapan na nila ngayon kung paano nila gagawin yung pag-comply sa summons ng Senate. Nire-respeto naman ni VP Sara ang opinyon ng mga politiko, grupo at individual na nananawagan na siya ay agad ma-impeach sa yung mga garapatan ni Romualdez. Etong babaeng to, si Dilima 2.0. Pwesto. Lahat naman tayo may freedom of speech, no? At lahat ng opinion nire-respeto ko. Makikita natin yan noong mayor ako na lahat ng kontra ay welcome pa rin sa Davao City at pinapabayaan pa rin namin na makapagsalita. Hindi ako yung tipong tao na pipigilan ko ang ibang tao sa pagsasabi kung ano yung nasa isip at nasa puso nila. So respetuhin natin kung ano yung opinion nila. Samantala, duda si Senator Amy Marcos. Ayoko nang pag-usapan yan. Alam nyo, nanawa na ako dyan kay Amy. Ayoko nang pag-usapan yan. Duda. Alam mo lahat yan. Tigilan mo ko, Amy Marcos. Yun nga, no? So, updated, dadalo at antayin ho natin ang desisyon ng kampo ni Vice President Sara Duterte kung ano yung mga aksyon na gagawin nila. So, kayo ba ay handa na? Handa na kayong makita ang video ni Martin Romualdez. Nagalit. Gustong manakit. Yung mga senior citizen na makakapanood po nitong video na to, ay pasintabi po, uminom po kayo ng inyong mga
gamot na maintenance, sa blood pressure, sa sugar, sa kung kayo man ay may high blood, may sakit sa puso, medyo uminom muna kayo na, magtabi muna kayo dyan ng maligamgam tuloy. Medyo malamig na tubig para hindi kayo masyadong ma-high blood, hindi kayo mainis dito sa bidyong ipapanood ko. At eto po, no, etong video na to ay talagang sobrang sa tutusin lang ay nahugot ko po ito sa Planet of the Apes, sa planeta ng mga unggoy, no? Kaya ito po ay talagang ako lang lamang ang may ako lang po ang makakapaglabas nito. At ito na po, ayan ha, wala pong sisihan sa mga senior citizen dyan at sa mga kumakain po pala, yun pala nakalimutan ko. Sa mga kumakain po, pasingtabi na po, pasensya na po ha. Itigil nyo muna yan, manood muna kayo at makinig sa bidyong ito. Hindi po tao ang lalabas. Ay, hindi joke. Tao po siya. Medyo. Tao po siya ha, tao po siya. So eto na po ang banat ni Martin Romualdez. Pasok, Martina! Malinaw po. Wala sa kilos, pananalita, o gawain ni Speaker Romualdez ang pagtakbo sa 2028. Aba! Hindi siya nagpapakita sa media para magpasikat. Wala siyang press con para magpabango. Wow. Hindi rin siya gumagamit ng TikTok or vlogs para magpa-cute. Wow. Ang inuuna niya, serbisyo, hindi sariling interes. Wow, ang galing, palakpakan. Okay, tuloy. At higit sa lahat, si Speaker ay kilala sa paggawa ng mga desisyong mahirap at hindi palaging popular. Wow, ang galing, oo. Asan na yun? Wala, no. Okay, tuloy. Ganyan ba ang may plano sa 2028? Wow. Dahil kung ang iniisip mo ay eleksyon, hindi mo gugustuhin masaktan ng iba para lang magpatupad ng tama. At ito po ang tanong. Wow, tama. Di ba kayo nagtataka? Hindi naman, wala naman kaming pakialam sa inyo. Bakit pilit nilang pinupunterya ang isang taong sinasabi nila hindi naman lumalabas sa survey bilang kandidato sa 2028? Wow! Baka naman ginagamit lang nila si Speaker para mambastos, para magpatawa, o para magpakitang tao sa publiko. Wow! Ang galing! Ano yun? Saan mo nakuha yung script na yan? Ang galing mo ha? Hindi ka nang sumali sa batang kapya. Kung may checklist ng pagiging presidentiable, mukhang may ilan pong gustong makaperpekto. Pero si Speaker, wala sa checklist. Oy, grabe. Nasa trabaho. Oy, grabe. Palakpakan, nasa trabaho. Grabe, ang galing. Ang galing ha. AI ba to? Mahalaga ang respeto sa kapwa lingkod bayan. Pero mas mahalaga ang pagrespeto sa katotohanan at sa pera ng taong bayan. Mabigat po ang mga personal na banat. Pero mas mabigat ang mga isyong kinakaharap natin ngayon. Wow, sana nga, alam nyo. Ay, sorry. Kapabayaan at maling paggamit ng pondo. Wow. Meron pa ba? Ay, meron pa ba? Akala ko wala na eh. Pondo. Ay, wala na. Ngayon. Okay. O ngayon, umpisahan natin. Ito po yung sinasabi ko, napulot ko sa Planet of the Apes. Yan po yung video na yan. So ngayon, umpisahan natin. Sasagutin natin lahat ng sinabi niya. So, unang salita. Malinaw po. Wala sa kilos, pananalita, o gawain ni Speaker Romualdez ang pagtakbo sa 2028. Wala daw sa kilos, sa pananalita, at wala daw plano si sino ba to? Si Martin Romualdez. Si Martin Romualdez sa darating na 28 election. Tama. Kung totoo man yung sinasabi mo, tama ang desisyon niya. Kasi kahit anong plano niya, interest niya na pagtakbo sa 2028, wala siyang pag-asang manalo. Goods. That's good decision, Brother Packer. Okay. Next, ano pa? Hindi siya nagpapakita sa media para magpasikat.
Wala siyang press con para magpabango. Hindi daw siya nagpapakita sa media o hindi daw nagpapasikat or nagpapabango. Wala nga daw press con si Martin Romualdez. Wala nga press con si Martin Romualdez. Totoo nga yun. Pero yung mga garapata niya, maya't maya yung press con. No, yung Tuwadcom. O isa-isa, hindi ko na siguro kailangan isa-isahin yung mga pangalan, di ba? Oo, yung mga tigapagtanggol ni Martin Romualdez. Hindi nga siya. Oo, totoo naman yun. Hindi naman talaga nagsasalita si Martin Romualdez. Ikaw nga, nagsalita ka. Di ba speaker ka? Spokesperson ka na ni Martin Romualdez. So, ibig sabihin, nagsalita na rin siya tungik. Okay, tuloy. Hindi rin siya gumagamit ng TikTok or vlogs para magpa-cute. Hindi gumagamit ng TikTok or vlog para daw magpa-cute si Martin Romualdez. Ano yung nasa vlog ko na binabayaran niya daw yung mga vlogger? Umamin yun umamin. Pero matagal ng issue yun at di naman makakatulong sa bansang Pilipinas yun. Marami siyang pera, wala kami magagawa doon. Tuloy. Ang inuuna niya, serbisyo. Wow, serbisyo! Palakpakan ulit! Ang galing ni future Prime Minister Martin Romualdez. Palakpakan. Serbisyo pala naman Oo, okay. May sariling interes. Wow. Kaya pala, ay asan na yung 500 na pondo na binigay ni Marcos sa kanya? Bakit nung tinanong siya ni Doc Lorraine Badoy at ni Ka Eric, bigla niyang kinasuhan? Higit sa lahat, si Speaker ay kilala sa paggawa ng mga desisyong mahirap at hindi palaging popular. Wow, mahirap at hindi palaging popular. Oo, kasi unang-una, mahirap talaga na papirmahin ng 200 plus na congressman at bayaran ng tigwa 150 million. Ang hirap talaga nun. Sobra. Oo, sobrang hirap nun. Kahit ako, di ko rin kaya yun. Lalo ako, wala mo ng pera. Ganyan ba ang may plano sa 2028? Dahil kung ang iniisip mo ay eleksyon, hindi mo gugustuhin masaktan ng iba para lang magpatupad ng tama. Masaktan ng iba? Sino nasaktan? Para patupad, yung impeachment. Yung impeachment. Akala ko ba, wala siyang pangarap ng maging presidente, pero bakit ginagawa niya yan? Ay, nako. Okay, tuloy. Ito po ang tanong. Nagtanong ka. Kami yung nagtatanong sa'yo, tapos ikaw naman nagtanong. Ang gulo mo. Sige, anong tanong mo? Di ba kayo nagtataka Hindi kung naman. bakit pilit nilang pinupunterya ang isang taong sinasabi nila hindi naman lumalabas sa survey bilang kandidato sa 2028? Palagi daw hindi ba daw tayo nagtataka na palagi daw pinupuntirya si Martin Romualdez kahit hindi lumalabas sa mga survey sa darating na 2028? Hindi, ayaw nga sa kanya ng tao. Ayaw nga sa kanya ng tao nga ni. Kaya wag mo nang hanapin sa survey. Baka naman ginagamit lang nila si Speaker para mambastos, para magpatawa, o para magpakitang tao sa publiko. Ginagamit si Speaker para mangbastos, magpatawa, may ipakita daw sa maraming tao na una. So, ibig sabihin, ginamit ni Marcos Jr. yung pinsan niyang si Martin Romualdez para mangbastos sa isang relihiyon, sa isang dating presidente na dalhin sa Netherlands at yung relihiyon guluhin, yung relihiyon na nanaimik na ang pangalan ay KOJC at sirain yung mga pag-aari nila doon. Yun pala yun. Hindi namin na-inform Kung may checklist ng pagiging presidentiable, mukhang may ilan pong gustong makaperpekto. Ay talaga merong, kahit hindi nang makaperpekto, talagang pulso ng taong bayan, Vice President Sara Duterte, the future President of the Philippines, palakpakan. Meron talaga. Siyempre,
Kami na ang nagsasabi niyan na talagang future president namin, si Vice President Sara Duterte. Si Martin Romualdez, wala kaming pakialam doon. Okay, tuloy. Pero si Speaker, wala sa checklist. Wow! Nasa trabaho. Wow! Ang galing, nasa trabaho. Anong trabaho? O, tanungin natin siya, anong trabaho? Ang pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte? Para kapag na-impeach si Vice President Sara Duterte, siya na yung papalit bilang Vice President of the Philippines? Okay, yun pala yung trabaho na yun. Mahalaga ang respeto sa kapwa lingkod bayan. Habaw. Pero mas mahalaga... ang tanong, may respeto din ba ang House Speaker mo? May nagbabalik din kaya siya ng respeto sa kapwa niya lingkod bayan? Yan ang pinakatanong diyan. Okay, tuloy. Ang pagrespeto sa katotohanan at sa Wow. pera ng taong bayan. Oh, Mabigat po ang mga personal na banat. Pero mas mabigat ang mga isyong kinakaharap natin ngayon. Wow, buti sana alam ni Marcos tsaka ni Romualdez yan. Katiwalian, kapabayaan, at maling paggamit ng pondo. Ayan So, nga pala, naglabas din pala yan ng Malinaw po. Naglabas din po pala itong si Speaker. Anong magandang tawag dito? Kung si Marcos Jr. may First Lady, anong tawag sa kanya? First Dog? First Si Claire kasi yun si First Dog. Ikaw na lang si Guardian Devil. Guardian Devil. Ayop na yun. Pero ang galing ni yung acting galing with performance Ang galing ng talagang mula sa puso ang acting. In fairness, ang galing ng anak ni Abante Ang galing ni Attorney Princess Abante Perfect yung acting mo dito Talagang kuwang-kuwa mo yung loob ng mga demonyo ng mga manunood. Oo, kuwang-kuwa mo. Ang galing. Perfecto. Grabe yung pagkakaroon. Sino tong nanalo sa Showtime? Yung gumagaya kay Auntie Claire? May comment nyo nga dyan sa baba. May similarity. May hawig. Sige, tagalugin ko na nga. May hawig sila. Yung acting, medyo may pagka-Risa Ontiveros, na medyo may pagka-Fiona. Medyo na may basta ang galing mo umacting. Grabe. Pang-Oscar award tong Pang-Oscar award tong anak ni Benny Abante. Ang galing kaya pala kinuha ka ni Martin Romualdez. Ang galing umacting. So yun mga Manateros, mga kabiyaya, anong maikukomento nyo sa pahayag ni Speaker Martin Romualdez mapatungkol kay Vice President Sara Duterte? I-comment nyo na lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.